Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Martes. Garantisadong mabilis lang to. Mag-isang dinipensahan ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa 2026. Hindi naman nagtagal ang pagdinig bago ito inaprubahan ng House Committee on Appropriations. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Matapos ma-defer ang budget hearing ng OVP noong Biyernes, humarap na sa pagdinig ng House Committee on Appropriations si Vice President Sara Duterte ngayong araw. Mag-isang nakaupo sa hanay na nakalaan para sa mga opisyal ng OVP si VP Sara. Solong dinipensahan ang 2026 proposed budget nito na nagkakahalaga ng 902.895 million pesos. Sa pagsisimula ng hearing, kinilala ni House Committee on Appropriations Chairperson Mika Swansing ang kahalagahan ng mandato ng OVP. Anya mahalaga ang pagsuporta sa mga programa nito bilang second highest official ng bansa ang pangalawang pangulo. Nilinaw naman ang sponsor ng OVP budget na si Palawan Representative Jose Alvarez na siyang humiling na ma-schedule ang budget hearing ng OVP ngayong Martes imbis na noong Biyernes. To clear the air, opening statement is last Friday. Hindi po si Vice President Sara Duterte ang no-show. Ako po ang nag-request para i-defer kasi schedule ko kaagad ng Tuesday today at 9 o'clock. Sa presentation ng 2026 proposed OVP budget, makikitang mas mataas ito ng 21.33% kumpara sa pondo nito sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Bago magsimula ang interpellation, ipinalala ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na tinalakay ng Kamara na gawaran ng parliamentary courtesy ang OVP bilang long-standing traditional parliamentary courtesy sa co-equal branch ng Kongreso. Pero ipinahayag ni VP Sara na handa siyang tanggapin ang mga katanungan ng mambabatas. Your Excellency, if you would like to respond po. Yes, I waive the privilege, sir. Waive? Yes. Unang nagtanong si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino kaugnay sa mababang obligation rate at mababang disbursement rate ng OVP. So nasa kalagitnaan po tayo ng taon, pero mukhang mababa po yung obligation rate. Ano po ang paliwanag dito? Yes, marami kaming procurement na tumagal. Hindi siya nasimulan by January, Madam Chair, yung procurement. So maraming mga procurement na June, July, August na nasimulan. Tanong rin ni Tino kung sinigot na ba ng OVP ang Notice of Disallowance na in-issue ng Commission on Audit na nagkakalaga ng 73 million pesos na may kaugnayan sa confidential funds ng OVP noong 2023. Sagot naman dyan ng Bise. This is the subject of an impeachment trial and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. I would just like to note na wala pong impeachment trial sa kasalukuyan, Madam Chair. In fact, it is archived in the Senate. If the committee would like to ask how the Commission on Audit conducts its audit, I request that all the questions be propounded during the hearing of the Commission on Audit. Second, the subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Nausisa rin ang Bise kaugnay sa kanyang pagbiyahe abroad mula July 2024. Iginiit niyang personal funds niya ang ginagamit dito. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that
there was a zero amount for the Vice President. Bahagya namang nagkainita ng mga mambabatas ng tangkain pang usisain ni Tino ang gasto sa biyahe ng OVP hanggang sa masuspend ng pagdinig. Kasi totoo po, wala daw ginastos ang Vice Presidente. Parliamentary ang ginastos inquiry. I'm sorry. Thank you, Madam Chair. Parliamentary Yes. inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? It's already settled that we'll just giving Mr. two Chair, questions from the minority. Okay? Mr. Chair, hindi po, 5 minutes each. Wala pong Opo. binabanatan But dito. Does I not take preclude exception the other members Sandali lang, from making a Congressman manifestation. Daniel, sandali I lang. take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Madam Chair. So I ask the congressman Mr. Chair, may we withdraw request for the a comment. suspension of Session the... suspended. Hearing suspended. Nang magpatuloy ang pagdinig, si Kabataan Party List Representative Reneco naman ang nagtanong patungkol sa ginagastos ng OVP para sa mga security at personnel nito tuwing bumabiyahe ang bise. The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Security is always recommended by the Armed Forces of the Philippines, but some trips do not have OVP personnel because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them. Pinagpaliwanag naman ni Ko ang bise kung ang mga nabanggit niyang mga biyahe ay personal trip o official OVP trip. Bagay na kwestiyon naman ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Sa kabila nito, sinagot pa rin ng bise ang tanong. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events for the Office of the Vice President, they do not join the trips. Matapos makapagtanong ang dalawang mambabatas na terminate agad ang budget hearing ng OVP. Malayo sa nangyari noong nakarang taon, higit 1 oras lang tumagal ang pagdinig sa panukalang budget ng OVP. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Substandard na super pa, super substandard ayon sa DPWH ang flood control project na nadatnan nila sa Bawang La Union. Idineklara rin itong completed noon pang Marso pero hindi pa rin tapos ang proyekto. Narito ang report. Ano yung ginagawa nyo rito? Inikot ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon at Independent Commission for Infrastructure Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga flood control projects sa lalawigan ng La Union. Sa 9 na proyekto na kanilang ininspeksyon mula sa mga bayan ng Tubao, Agoo, Nagalian at Bawang, 2 proyekto ang nangibabaw hindi dahil sa ganda, kundi dispalinghado ang pagkakagawa. Yan ang mga package 5 at 6 ng flood mitigation structure sa river basin sa bayan ng Bawang. Dismayado sina Secretary Dizon at Mayor Magalong sa kanilang nadatnan. Kinabit gang eh. Ang dapat kasing mga pipe na magiging daluyan ng tubig papunta sa kabilang bahagi kung aapaw ang ilog, hindi naman pala talaga pipe at props lamang. Masabi lang na may makikita ang mga tao na kunyaring may mga nakakabit. Hindi lang yan ang natuklasan ng 2 opisyal. Sa ibinigay na project table ng DPWH, pawang March 16, 2025, idineklarang completed ang package 5 and 6 na ginawa ng Silver Wolves Construction Corporation. Nagkakahalaga ang 2 pakete na ito ng mahigit tig 89 million pesos. Pero sa pag-iikot nila kanina, naaktuhan din ang mga manggagawa dahil hindi pa pala tapos ang mga proyekto. Isasama ito ni Special Advisor at Mayor Benjamin Magalong sa ulat para sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsimula na rin ng kanilang gawain ngayong araw.
Nagpulong ang ICI kanina sa DPWH Central Office sa Maynila na silang independent body na mag-iimbestiga sa mga anomalyang proyekto. Bukod sa mga ganap ng DPWH at ICI ngayong araw, nagsampa rin ang kaso ang Department of Transportation laban sa BGC Boys. Sinampahan ang use of falsified documents ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Parañaque Prosecutor's Office, sina dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at Assistant District Engineer Bryce Hernandez dahil sa paggamit ng mga peke driver's license para magkasino. Hindi naman po nila tinatanggi na ginamit nila ang lisensyang yun. At yan po ay isang krimen. So ang DOTR at ang LTO, hindi po natin hayaan na lapastanganin ng ninuman, ng mapa-opisyal o pribadong individual, ang lisensya po ng DOTR at ng LTO. Oras na mapatunayang may sala, may kulong na hanggang 6 na taon ang parusa sa paggamit ng pekeng lisensya. Para sa balita sa probinsya, 19 anyos na magnanakaw sa Aklan, kalaboso sa otoridad at top 2 sa drug watch list sa Antique, arestado. Mabilis na balitang hatid ni Era Joy Briones at Andy Narce mula Kalibo Cable News. Tiklo si kinasang operasyon ng Madalag Municipal Police Station ang itinuturing na top 1 most wanted person sa municipal level na sangkot sa ilang kaso ng pagnanakaw sa bayan ng Madalag at sa iba pang lugar sa Aklan. Naaresto ang 19 anyos na suspect na nakatira sa barangay Ditana sa Madalag sa bisa ng warrant of arrest. Ayon sa Madalag MPS, gumamit ang pulis ng undercover na nagpakilalang kausap sa chat ng suspect at nagpalitan sila ng mga sweet messages hanggang sa nagkasundo na sila na magkita sa ibahay. Dito na naaresto ng mga pulis ang naturang suspect. Umamin ang suspect na nagsimula siyang magnakaw noong bata pa siya dahil sa pagmamaltrato at ginugutom siya ng kanyang magulang. Emosyonal niyang sinalaysay ang kanyang pinagdaanan at humiling ng pagkakataon na makahanap ng trabaho at magbago. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya ng Madalag PNP ang suspect at naharap sa kasong pagnanakaw na may piyansang 48,000 pesos para sa kanyang pasamantalang kalayaan. Era G. Briones para sa All TV News, Channel 2. Sa probinsya ng Antique, timbog sa buy-bust operation ng isang high-value individual sa Barangay District 1 Sibalom, Antique kahapon. Nadakip ng mga operatiba ang number 2 sa Regional Drug Watch List na nakilala sa alias na Dando, 34 anyos at residente ng District 3 Sibalom. Nakuha sa suspect ang tinatayang 110 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 748,000, marked money at isang motorsiklo. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang suspect para sa kaukulang disposisyon. Andy Narce para sa All TV News, Channel 2. At sa sports balita, unti-unti nang nag-e-ensayo ang Philippine Women's Futsal Team na sasabak sa FIFA Futsal Women's World Cup na gaganapin sa ating bansa. Sa bunutan kahapon, napasama sa Group A ang Pilipinas kung saan makakaharap ng Women's National Team ang Poland, Argentina at Morocco. Ayon naman sa coach ng Filipina 5 na si Rafa Merino, crucial anya na magkaroon ng identity ang bawat manlalaro ng Filipina 5. Ito raw ang magdidikta ng kanilang laro at pag-unlad bilang koponan. Pero bago yan, tutungo ang grupo ngayong buwan sa Japan para sa isang training camp. Gaganapin ang laban mula November 7 hanggang December 7 sa Pasig City. Ikabit nyo na mga parol at Christmas tree nyo sa bahay dahil 100 days na lang, Pasko na! At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.